sa tinapik ni Ma'am John nung last Sunday po. So, ang title natin is, There is Hope in Prayer. Ayan. Sino po dito nag-pray? Amen. Lahat naman tayo nag-pray, diba? Sino dito umaasa sa mga bagay, sa mga ginagawa ng Lord, at syempre sa lahat, sino dito yung umaasa sa Lord? Amen. Amen. Lahat naman tayo umaasa sa Lord, diba? Marami tayong pinag-pray sa Lord. Kaya, hayaan niyo po tayo ay makibukas sa Romans chapter 8, verse 24 to 25. Sabi dito, For in this hope we were saved, but hope that is seen is no longer no hope at all. Who hopes for what we already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Sabi ko sa Tagalog, naligtas tayo dahil sa pag-asa nito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang asa pa kung ito'y nakikita na na. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Di ba po sa prayer, pag nag-pray tayo, may prayer request tayo at wini-wait natin yun kahit super tagal pa. Diba? Kasi paano tayo aasa sa mga bagay na alam na natin mangyayari? Meron po ganun eh. For example, sa school namin, ay alam ko nang papasa kami kung hindi na ako mag-review. Hindi na siya umasa na papasa siya kasi alam niya na mangyayari yun eh. Pero dito, kapag tayo ay umasa sa mga hindi pa natin nakikita, ano ba yun? Yung future natin, yung gagawin natin bukas, diba? Hindi natin nakikita, wala tayong control doon. Pero pag tayo umaasa tayo sa Lord, iniintay natin siya ng may tiyaga. Diba? Sino dito may prayer request sa Lord? Na hanggang ngayon, iniintay pa natin. Ayan. Lahat naman tayo, diba? Meron tayong mga prayer request sa Lord at hanggang ngayon iniintay natin, umaasa tayo sa Lord. And alam niyo po ba, mas okay na mag-intay ng matagal kaysa magreklamo na, Lord, ang tagal-tagal naman ang pinag-pray ko. Kasi alam niyo po ba, sabi nga, lagi ko natatandaan sa mga leader, kapag kasi nagmadali ka, mabilis lang din siyang mawala. Kaya sabi nga, umasa tayo sa mga bagay na si Lord lang ang may control. Kasi kung matagal man yung pag-iintay natin, at least worth it yung pag-iintay natin. Di ba po ba? So, hayaan po akong magbigay na 4 na puntos kung ano ang ibibigay ng Diyos sa atin kung tayo ay manalangin at magtiwala sa Kanya. So, meron dito, pray. So, P-R-A-Y. So, meron siyang acronym yung ginawa ko. And sa P, ayan, una, bibigyan tayo ng Lord ng peace. Ayan. Ano ba Tagalog ng peace? Ayan, kapayapaan. Amen. Sabi dito sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present the request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. So sabi nga ng Lord, do not be anxious. Anong Tagalog ng anxious? Mabalisa. Huwag tayo mabalisa. Kasi ano pang sabi ng Lord? Hindi mo kailangan mabalisa or mag-alala sa mga bagay na kontrolado na ng Diyos. Kasi may mga ganun points sa buhay natin, lalo na po sa mga magulang eh. Napapansin ko po yun na yung mga parents, ang kakainin ng mga anak ko mamaya, ano babaunin nila, ano yung gagawin ko sa bukas, paano na to. Marami tayong inaalala na ano yung mangyayari sa atin in the future. Pero, ang sabi ng Lord, huwag tayong mabalisa, huwag natin alalahanin yung mga bagay na si Lord lang may hawak. Kasi, kapag si Lord ang kumontrol ng mga bagay na hindi natin kumontrol, chop yan, magiging maganda yung kakalabasan. At sabi dito,
ay i-guide ang ating heart at ang ating isipan. So, minsan, darating tayo sa buhay natin na inaalala natin ang mga bagay na mangyayari. Pero ang sabi ng Lord, huwag kang mabalisa sapagkat bibigyan kita ng kapayapaan. Example, dumating tayo sa pagsubok na hindi na natin alam, hindi na natin kontrolado, hindi na natin alam kung ano yung solusyon. Ang Lord ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pero ano ang sabi niya? Dapat lumapit ka sa Kanya. Mag-pray ka. Minsan nga kapag nag-pray, ang masasabi mo lang, Lord, thank you. Kahit masakit na yung nararamdaman mo, Lord, thank you. Kasi kahit ganoon, nahihinig ang Lord eh. Kapag lumapit ka sa Kanya, ano bang thinking mo sa Lord, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Yung isipan mo na magulo, yung isipan mo, yung mga nangyayari sa paligid mo na hindi mo kontrolado, bibigyan tayo ng Lord ng kapayapaan. Sino dito gusto ng kapayapaan? Amen. Amen, di ba? Alam ko po, maraming nangyayari sa isipan ng bawat isa. Pero, dapat sabi na, trust in God lang. At kung paano nila gawin yun, by prayer. Sabi nga sa title, mayroong pag-asa sa pananalangin. Kaya huwag natin nakalimutan lagi mag-pray. Ayan, umaga, tanghali, gabi. Ayan. So, pangalawa po ay R. Sabi doon ay restoration or pagsasaayos. Diba? Ang Diyos ay bibigyan tayo ng pagkakaayos kapag tayo ay manalangin at nagtiwala sa Kanya. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 10, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." So sabi nga ng Lord, after mo mag-suffer ng saglit lang, di ba? Saglit lang na magsasuffer, bibigyan tayo ng Lord ng kalakasan, ng katatagan ng loob. Kasi alam po minsan, may mga Kristiyano na pag dumating sa pagsubok, nawala na ng pag-asa, nasusuko na, umaalis na, di ba? Pero ang sabi ng Lord, a little while, ibig sabihin, saglit lang yung pagsubok na yan. Pero minsan sa mga friends ko po, kapag kasi sinabi nila na ito lang naman ako sa pagsubok, ang hirap-hirap ng pagdaanan dito, ang lagi kong sinasabi, pagsubok lang yan. Alam mo po minsan, nasabihan nila ako na, ikaw kasi, alam ko, kaya mo eh. Nilalang mo lang yung pagsubok. Ikaw kaya dito sa pesto ko. Alam mo ba, noong time ngayon, imbis na ma-hurt ako, in-understand ko ang nararamdaman nila. Siguro kasi, hindi nila nararamdaman pa yung pag-use ng Lord. Pero alam ko ba kung bakit ko sinabi na pagsubok lang yun? Kasi bilang eh, kapag sinilang mo, parang sinasabi nila na maliit lang yun. Pero totoo lang po, maliit lang talaga yun. Yung pagsubok, ganito lang yung sa Lord eh. Pero yung pagmamahal, yung blessing, yung kalakasan, yung kasiyahan, kapayapaan binigay sa'yo ng Lord, ganito kalaki eh. So, ano ba yung ikakatakot mo kung eto lang pagsubok na ito ang binigay sa'yo ng Lord, nakihinahan na. Ang Lord kasi ang sabi niya, saglit ka lang niya, bibigyan ng pagsubok. At after Lord, palalakasin ka niya, patatalagin ka niya, di ba? Sino dito gusto ng restoration? Amen. Diba? Kailangan natin maniwala sa kung anong kaya ng gawin ng Lord sa atin. Nasaktan man tayo, nabigo man tayo, nalungkot man tayo, ang Lord ang magsasaayos nito. Diba? Minsan hindi natin makahanap sa paligid natin yung kaayusan. Kasi mahanap mo lang yun sa Lord. Amen. Ano po ba? Ayan. So, letter A naman ay answer. Ayan, kasagutan. Ang Lord ay bibigyan ka ng kasagutan nang sa nanalangin at naniwala ka sa Kanya. Sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." So sabi ng Lord, call to me and I will answer you. Ibig sabihin, lahat ng katanungan natin, sasagutin ng Diyos. Pero, ano ang unang
call to me. Tumawag tayo sa Kanya. Paano tayo natawag sa Kanya? Cellphone? May cellphone kaya sa langit? Para isang tawag lang, no? Natatawagan mo na ang Lord. Pero alam niyo po ba, isa lang ang way natin para makausap ang Lord. Prayer. Diba? Napakahalaga na tayo lahat ay nag-pray sa Lord. Kasi, alam niyo po ba, pagka once na nag-pray ka, ang dami i-reveal ng Lord sa iyo ng kasagutan. Minsan po ba marating kayo sa point na may tanong kayo, tapos hindi niyo talaga mahanap yung sagot sa ibang tao. Tapos once na nag-pray kayo, yun na pala yung sagot doon. Naranasan niyo po ba? Ako na nakaranas. Diba? Masarap po sa feeling na naguguluhan yung isipan mo, ang dami mong katanungan sa Lord. Tapos, once na nalaman ka sa Lord, yun pala yung kasagutan mo. May sagot na sa mga tanong na hindi mo mahanap sa iba. Kasi darating tayo sa point ng buhay natin na tatanungin natin yung sarili natin. Bakit natin nararanasan to? Yun yung madalas na katanungan ng mga Kristiyano pag dumarating sa pagsubok. Bakit sa akin? Bakit ko nararanasan to? Tapos, ang sabi ng Lord, call to me. Tumawag ka sa akin. Kasi ang Lord ang magbibigay sa iyo ng kasagutan kung bakit nga ba nararanasan mo yung mga bagay na yan. So, and lastly ay letter Y. Sabi sa letter Y ay your needs. Yung pangangailangan natin. Ang Lord ibibigyan tayo ng pangangailangan natin. Once na lumapit tayo, manalangin tayo at tiwala sa Kanya. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So sabi nga, ang Lord ang magbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin. Minsan, natatakot tayo humilig sa Lord ng mga bagay na akala natin imposible ibigay niya. Pero alam niyo po ba, once na humilig tayo sa Lord, mukha kang imposible, imposible sa Lord. Amen po ba? Ayan, darating tayo sa point na ang dahil natin pangangailangan eh. Pero ang sabi nga ng Lord, lumapit tayo sa Kanya at handa siyang ibigay yun. And naalala ko na, sabi ng leader, hindi ko alam kasi hindi nakalimutan ko, sabi niya, or si Pastor B sabi na, kung hihiling ka sa Lord, damihan mo na, sulitin mo na, lakihan mo na yung hiling mo sa Lord. Kasi kung hihiling ka lang na, Lord, parang naman, mahingi naman po ako ng ng 1,000. 1,000? Ayos, baka sabihin ng Lord sa'yo, nakihingi ka sa akin ng 10,000, 100,000. Lord, open na natin yung hands natin, di ba? Kasi ready na ibigay ng Lord sa'yo yun eh. Kailangan mo lang, lakihan mo na yung pag-ibig mo sa Lord. Kung iilig ka na sa Lord, lakihan mo na yung pag-ibig mo sa Lord, di ba? Hingi tayong house in God. Ayan. So sabi nga, na ang Lord handa gawin lahat. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang umasa sa Kanya. Kasi minsan, once na nahirapan tayo sa buhay, hindi na natin nahanap yung pag-asa. Kasi parang i-feel natin na, ay wala na, talo na wala nang ginagawa ang Lord. Pero yung knowing na ang kailangan na ay lumapit ka sa Lord at siya nang bahala sa lahat ng nangyayari sa iyo. Totoo po yun na hindi mo kailangan sarilihin yung mga nangyayari sa buhay mo. Kasi nandyan ang Lord handang kumilos sa buhay natin. And alam niyo po ba, sa prayer, once na pray ka sa Lord, sabi ko nga po sa pinakaunang verse, maghihintay ka ng buong tiyaga. Minsan, may mga prayers tayo na ang tagal sumagot ng Lord, di ba? Naranasan na mo ba yun? Ang tagal yung pinag-pray, pero binigay ka rin ng Lord. Ano po ba ibig sabihin nun na naghintay ka ng matagal, pero binigay ka rin ng Lord? Alam mo po ba ang gusto lang sabihin ng Lord? Ang gusto lang iparealize ng Lord sa iyo doon? Umasa ka sa mga bagay na akala mo hindi na mangyayari. Kasi nga sabi nga, di ba, bakit pa aasa sa mga bagay na alam mo na mangyayari? Pero ang sabi ng Lord, di ba, umasa tayo sa mga bagay na
kung paano natin gagawin. Kasi bakit? Kasi si Lord yung gumagawa ng mga bagay na hindi natin nakikita at hindi natin alam. And I want all of us Christians na magtiwala tayo sa Lord sa mga bagay na kaya niyang gawin sa ating buhay. And I wanted to testify myself as I conclude. Kung i-English na naman, ay gusto ko pong magtapos sa isang testimony na mapapatunayan ko po na ang Lord ay kumikilos sa mga oras, sa mga panahon na akala natin hindi. So, going back, muna ako ay nagarito sa church. 12 years old po ako. 12 years old po ako, nasa po ako. And 13 years old, sabi ko kay Lord, pinag-pray ko kasi kay Lord yun na, Lord, sana hindi lang po ako yung makarating dito sa church. Kasi, alam niyo po ba, grabe yung battles ko nung nasa 12-13 ako nun sa family ko. Kasi, lagi na sinasabi sa akin, kinatabi ka na sa church. Ayan, ang tayo mo nang ginagawa. Hindi ka na naman dito. And, alam niyo po ba, ibig sasabihin ko, Lord, aluin niyo nga ako itong mga family ko. Wala kasi sila mami. And, alam niyo po ba, pinag-pray ko sila. Nag-pray ako sa Lord na, Lord, nawa, hindi lang ako na mag-isa na pupunta sa church. Wala kami po ilang buwan, ilang years ko pinag-pray yun bago sila makarating dito. Pinag-pray ko po yun ay 12 or 13 years old po ako. Tapos, dumating sila mami, dumating sila papa na 14 na ako. Or mag-15 na ata ako nun. Ilang years? More than 2 years? More than 2 years kong pinag-pray yun. And alam niyo po ba, sa 2 years na yun, dumating ako sa point na maraming battles. Maraming pagsubok na binigay ng Lord. At yung akala ko na hindi na mangyayari yung pinag-pray ko. Kasi mukhang imposible kasi yung mismong family ko pa yung ginagamit para mapalayo ako eh. Yung alam ko na akala ko na imposible na makakarating sila, imposible na matutupad yung pinag-pray ko. Kumikilos na pala ang Lord sa 2 years na yun. So, doon pala nakikita nila mga yung sinabi nila sa akin na ang daming pagbabago sa iyo, anak. Yung word lang na yun na yung sinasabi nila na yun na yung sinabi lang nila na yun na nakikita namin yung pagbabago. Alam niyo kung pinananaman ko noon, walang imposible sa Lord. Yun yung na-realize ko na akala ko sa 2 years, sa tagal kong pinag-pray na yun, walang nangyayari. Pero, gumagawa na pala ang Lord. Ayan. Super amazing. Kasi ang pinag-pray ko lang muna talaga, Lord, nawamasakot yung mama ko dito. Kahit si mama lang, okay na talaga ako kasi nahirapan ako pilitin talaga si Papa eh. Siyempre, ano yun, yung tatay yun eh. Ang pinag-pray ko lang, kahit si mama lang po, Lord, okay na ako, masaya na ako. Tapos, yan, 40 years old na ako, nata ako nun, dumating si mama. Sumunod yung mga kapatid ko. Sumunod si Papa. Yun yung pinaka-unexpected kasi si Papa, di ba? Tapos, di na kami nagpapasalamat ko sa Lord yung sa side ng mama ko na harating na dito. Amen po ba? Grabe yung pag-answer ng Lord sa mga prayers. And yung akala ko, okay na ako sa mama ko kasi okay na talaga ako kahit si mama lang yung makakita dito sa church eh. Iba pa pala yung plano ng Lord. Iba pa pala mas higit pa dun sa pinag-pray ko. Kasi kasama na ngayon yung family ko, pati yung sila lola, kikita ko, minsan ko. Grabe talaga yung pagkilos ng Lord. And alam nyo, dito ko na-realize na mukhang imposible yung mga pinag-pray natin. Pero once na umasa tayo sa mga kayang gawin ng Lord, walang imposible. Amen po ba? Amen. So alam ko po na meron tayong mga pinag-pray ngayon. At siguro meron tayong pinag-pray noon na hanggang ngayon iniintay natin, umasa lang tayo sa Lord, sa mga kaya niyang gawin. Mukhang imposible, eh walang imposible sa Lord. Amen po ba? Amen. And gusto ko pong iwan sa inyo ang last verse na ito. Sa Mark 11, verse 24,
Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Sabi nga ng Lord, ano mang ipag-pray mo, ang tingin mo na, ibibigay sa iyo ng Lord. At tiyak, panigurado, ibibigay sa iyo ng Lord. Kaya minsan kapag napapansin po ninyo sa prayer, minsan sabi po nila na I declare, I claim the victory. I-claim na natin na ibibigay sa atin ng Lord yun. Kasi ang Lord, handa talaga niyang ibigay yun sa atin. Tanggapin lang talaga natin. I-ready lang